Iwasan natin yung mga gawang mangkanor or yung mga gawang... Hindi yung bastos Gusto ko lang din sabihin na ang galing ni Lord. Another chapter or another step up na naman to. So mamaya kapag patak ng 8 o'clock, bababa pa yan ng 50%. 150 na lang yan, gano'n. 7 o'clock yung trabaho ko, darating ako 7:30. Yun yung nakasanayan ko na mali, na sobrang mali. Good morning mga kaibigan, and today, so itong video na to siguro i-upload ko to after ma-release yung sasakyan ni Ed. So by the time na mapapanood nyo to, alam nyo na may Honda Fit na siya. So video lang namin. Okay, let's go. Nag-video ako ngayon kasi siguro ito na yung last time na maglalakad kami. Kasi last year, so nagpunta nga siya dito, and kada alis namin, araw-araw, lalakad kami kasi hindi siya marunong mag-bike. Hindi siya marunong mag-bike. So ang hassle, napapagod kami. Papunta pa lang ng station, 10 minutes, tas pabalik, 10 minutes, tas pupunta kami ngayon ng supermarket, 10 minutes na naman yan. Tas ang lamig pa dito, maabot ng -4 degrees dito. So starting tomorrow, magbabago na yung lahat ng yon. Bukas, meron na siyang sariling sasakyan, meron na siyang sariling license. Next year, pwede na rin kaming mag-rent ng sasakyan pag pupunta siya dito. Anong nafe-feel mo ngayon, B? Kinakabahan. Kinakabahan? Bakit? Kinakabahan ako mag-drive kasi zero experience sa Pilipinas. Tapos dito lang ako natuto mag-drive. Pero excited ka naman? Excited kasi magkakaroon na ka ng sariling car. Gusto ko lang din sabihin na ang galing ni Lord. Another chapter or another step up na naman to sa buhay namin dito sa Japan. Alam mo yun, unti-unti nang gumagana or nagiging comfortable yung buhay namin dito. Omedetou gozaimasu! Arigatou gozaimasu. Mag-grocery lang kami ngayon kasi yung mga bagay na wala na dun sa bahay. So, kailangan namin bumili. After walking for 50 minutes, dito kami sa Aeon Supercenter. Dito na kami ngayon sa Aeon Supercenter. And bibigyan ko na rin kayo ng konting experience or tips sa pag-grocery dito sa Japan. Tara! Bali ito, random video lang to kung ano lang yung madaanan ko. Ayun, mayroong kamatis. So ito, yung kamatis dito sa Japan, yung ganito, 498 yan. So hindi ako bumibili ng ganito. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung binibili ko. So ito naman, meron ditong tomato na 1 piece, 128 yen. So hindi rin ako bumibili nito. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung binibili ko. Parang kung nanonood ng parang live action na naabangan ko na ano ko yung binibili niya. Hindi siya bumibili ng kamatis. Ano kayong binibili niya? So ito yung binibili ko. 128 yen lang na canned tomatoes. 3 pirasong tomato na yung laman yan. And ako naman kasi, kaya lang ako nagkakamatis kasi para sa lasa and para sa akin, mas rich pa yung pagka-tomato nito kaysa sa normal na kamatis. And mas mura siya ng mga 200 yen. So ito na lang binibili ko. So ang dinner pala namin ngayon is lumpiang toge. So bibili kami ng toge na merong gulay. So gawa kami lumpiang gulay. So yung ganitong lumpiang toge, 50 yen lang, mga 20 pesos lang yan. May naisip ulit ako na tip. So kapag dito sa Japan, pagdating ng 8 o'clock, yung mga sariwa na mga tulad ito mga isda, wet goods, kung ang presyo nyo is 338, minsan bababa yan ng mga 150. So meron siyang discount since hindi na siya mabibenta. So for example, ngayon 5 o'clock pa lang. So nagbaba na siya ng 208 yen. So mamaya kapag patak ng 8 o'clock, bababa pa yan ng 50%. Baka mga 150 na lang yan. Ganun. So yan. Minsan yung mga inaabangan namin na Hindi lang sa wet goods, pati sa bento. yung mga bento or yung mga... Pinapay, pastry. So kung magja-Japan ka or dito ka sa Japan or first time mo mag-grocery dito sa Japan, yan. Mag-supermarket ka, wag laging convenient. So wag laging convenience store, sabi ni Miss Eds. So ito pa meron din sa mga chicken, 30% off na siya. So baka mamaya mga 8 o'clock bababa pa yan ng 50%. So mga inaabangan namin yun since nagtitipid kami. And dito kasi sa Japan, sobrang mahal din talaga ng mga bilihin. Tignan niyo kung gaano kaganda yung lumpia wrapper dito. Kuha ka isa. Sealed na sealed and mukhang malinis ginawa. So yun yung gagamitin natin pang lumpiang toge or lumpiang gulay. So isa pang kailangan natin sa lumpiang gulay ay giniling. So kuha tayo ng giniling. So ito yung gagamitin natin na pork para sa lumpiang gulay natin. 500 grams, 500 yen, giniling. So bukod sa lumpiang gulay, meron din kaming gagawin na Gulaman! So gawa kami ng gulaman. So kailangan namin ng sugar para sa arnibal. So para lang din may idea kayo, yung 1 kilo na ganitong sugar dito sa Japan, 289 yen. So bumili na rin ako ng dishwashing liquid kasi naubusan na kami. And since
bagong taon na rin, kailangan na rin natin palitan yung unan ko kasi isa kalahating taon na rin yun. So, palitan natin yung unan ko ng bago. 2 unan, bumili tayo. So, hindi na to typical grocery. Ano na to, B? Christmas shopping. Christmas grocery shopping. Iba talaga yung gastos pag Pasko eh, no? Kasi yung mga bagay na hindi mo naman kailangan, bibilin mo. So, since nga magbabayad na kami ngayon, naisip ko lang, so dito sa Japan, meron kami mga ganitong point card. So, itong point card na to, nakaka-earn to ng points na equivalent sa yen. So, last time I checked, meron akong 2,000 yen na dito. And nakuha ko yung 2,000 yen na yun sa pag-grocery lang. So, nakaka-earn ako ng points sa pag-grocery. So, sa mga grocery shop or mga grocery store sa inyo, kung makakuha kayo ng mga ganitong point card, subukan nyo rin kumuha kasi may points kayo na nakukuha sa kada grocery nyo. And since lagi nga tayo nag-grocery, so may cashback kahit papano. So, isa pang tip na dala-dala ko ngayon. Dito sa Japan, may bayad yung plastic. 5 yen. So, ako, meron akong dala-dala na eco bag para dito natin lalagay yung mga pinamili. Okay, tapos na may mag-grocery ngayon and pakita ko lang yung points. So sa 5,000 na pinamili namin, meron kaming 28 points. So equivalent yun to 28 yen. Medyo magkano lang, barya lang, pero at least diba, meron kang nakukuha pabalik na points. So maglalakad na ulit tayo, B. Okay lang yan, last na lakad mo na yun sa Iwate. Hassle pag naglalakad tayo dito. Sobrang nakakapagod. So, share ko lang din sa inyo yung grocery or yung typical grocery namin dito sa Japan. So, dito sa Japan, sobrang dali lang din gumawa ng lumpiang toge. Meron tayo dito ang toge na merong mga halong gulay and carrots. 3. Then, kulang na lang yan is yung sibuyas, bawang, and itong toyo, panimpla, and asin, paminta. Yan. So, yun lang yung mga kailangan natin. Yung giniling, ito, niluluto ko na siya. Hintayin ko lang ito matuyo para hindi na ako magmamantika. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga Filipino traits or yung mga ugali ng mga Pilipino na iniiwasan kong gawin para hindi ako kainisan ng mga Hapon. Unang-una, Filipino time. Filipino time. Or yung pagiging late. Or pag sinabing 8 o'clock, darating ng 9 o'clock. So, yun. Unang-una yun. So sa dati kong trabaho, ganun ako. Meron akong ugali na 7 o'clock yung trabaho ko, darating ako 7:30. And yun yung nakasanayan ko na mali. Na sobrang mali. Na. Yung trait na yun, dito ko lang siya na bago. Kasi nga, syempre, nasa totoong buhay ka na. So, siguro natatakot lang din ako na mawala yung opportunity ko na makapagtrabaho dito pag natanggal ako. So, yun, naging mas punctual na ako dito kaysa sa Pilipinas. So, number 2 is huwag kang magbibida-bida or huwag kang bida-bida. Pwede yung konti, pero pag sobra, yun yung sobrang dami or bawal dito. Kasi sa experience ko, bilang mekaniko, mas bata man or mas matanda, huwag mo silang aangatan or kailangan matuto ka irespeto na mas magaling sila sa inyo. Kasi dito, parang hierarchy pa rin talaga. So yun, mas bata man yan or mas matanda sa'yo, kung feeling mo mas magaling ka sa kanya, sa utak mo na lang yun isipin. Kasi dito, mas magaling ka man sa kanya, hindi sila magpapatalo kasi ikaw yung lumipat sa bansa nila. And eventually, sa experience nila na makasama ka magtrabaho, malalaman din naman nila yun na, magaling to. So yun, pagkakatiwalaan ka nila sa mga trabaho, and mas magiging okay yung relationship nyo. Kasi sa atin, uso yun yung gusto maangatan kahit yung manager gusto maangatan ganun. May mga ganong ugali yung mga Pilipino. Kahit ako, aminado ako kasi minsan gusto ko rin, gusto ko mas magaling ako sa'yo, ganun. Yun yung mga toxic na trait na bawal talaga. Yun, dito sa Japan. Pero syempre iba din kapag na yung abusado niya, boss, Oo nga, no. Kasi minsan, nang pa-power trip na. Meron din mga ganun, mga nang pa-power trip na. Kahit ako, na-experience ko rin yung mga power trip. So yun, isa pa yun sa mga kailangan mo tanggapin na wala kang laban. Tatanggapin mo lang kung ano yung mga sasabihin ng mga Hapon kung ayaw mong mawalan ng trabaho or gusto mo mag-stay dito sa Japan. Pero kung naaabuso ka na ng mga boss or yung sobrang na talaga kasi may mga ganun din talaga, yun na yung time na kailangan mo na mag-speak up or kailangan mo na magreklamo. So ngayon, gigisa niya na yung bawang sibuyas. Okay ko na? For our number 3, iwasan natin yung mga gawang mangkanor or yung mga gawang, hindi yung bastos yung mga shortcut na trabaho or yung mga remedyo na trabaho. Kasi dito sa Japan, bawal na bawal yun. So, kunyari, for example, na loose thread mo yung bolt nung gulong or yung lug nuts nung wheel. Hindi mo siya pwedeng basta-basta remedyuhan na kukuha ka dun sa mga parts ng luma at kakabit mo. Kailangan mo i-report sa
leader mo na leader, nasira ko yung nasira ko yung board. Paano ko yung gagawin natin dito? Kesa na itago mo na pinalitan mo, tapos mamaya nakita pala ng customer, bakit pinalitan to? Hindi naman sinabi sa amin. So kapag may mga ganong senaryo, kunyari, na-release na yung sasakyan, tapos nakita, hindi lang ikaw yung mayayari, yung buong company yung mayayari. So, yun yung isa pa sa mga bawal. Yun, yung mga remedyo or yung mga mangkanor nga or yung wala sa standard na trabaho. So, dito sobrang kailangan nasa standard ka. Okay lang yung mabagal kaysa naman yung minamadali mo tapos hindi naman pulido. Quality over quantity. So, habang hinigisa yan, talagay na itong giniling. Next, itong gulay. So, buksan ko na yung gulay bago tayo mag number 4. So for my number 4, yung paupo-upo sa trabaho or yung nagsiselfone habang nagtatrabaho. So sobrang dami yun. Sa atin kasi sa Pilipinas, nakagalingan na natin yung pagka walang ginagawa, pauupo lang or nagsiselfone. So sa atin, parang normal na yung ganun eh. Pero kasi dito sa Japan, sobrang bawal yun. Tulad ko, na-experience ko na yun, napagalitan ako kasi nung kakarating ko lang dito sa Japan, hindi kami busy, so minsan nakatayo lang kami. So ako, patago ako cellphone, tapos pagtingin ko sa harap ko, nandun pala yung leader ko. Nakita niya ako. Hindi pa ako marunong mag-Japanese doon. Pinatranslate niya pa kay Bato sa akin kasama namin na sabihin mo doon kay Ninyo na bawal mag-cellphone. Kaming mga Hapon, nag-cellphone kami kasi kailangan namin sa trabaho, tinatawagan namin yung mga partsman, ganun, na para mag-deliver. So, yun, sinabihan ako. So, yun, simula nun, ang tanging time na nag-cellphone ako or umuupo ako is yung kapag break time. Kaya kung may pagkakataon na wala kang ginagawa sa trabaho mo, maghanap ka ng gagawin. Maglinis ka ng tools or mag-organize ka ng mga gamit na gagamitin sa pag-maintenance or paggagawa ng mga sasakyan. Yun no, gulay na. Sarap! So, naluto na namin yung pang-ingredients sa lumpiang toge. Ngayon, i-wrap na namin siya. So, yun, shinare ko lang din sa inyo yung mga traits or yung mga Filipino na ugali na parang normal na sa atin or nakaugalian na natin na mali pala or dapat itama. Pero yung mga traits naman na yun, mga traits or ugali na pwede pa natin mabago or tanggalin sa sistema ng mga Pilipino. So yun lang, so lutuin lang muna namin tong lumpiang toge. Yun, kakain na kami ng dinner kasi medyo late na rin. So naluto na namin lahat ng lumpiang toge na ginawa namin and ang ganda ng pagkaka-crispy niya and meron tayo ditong suka. So yun lang muna for today. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one. Sarap!